Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang nakapanlulumong kaso ng pagpatay na naganap sa Fuzhou, Fujian Province ng China. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Wu Sheiyu, isang pambihirang matalinong estudyante na itinuring na academic prodigy. Posibleng namana ni Wu Sheiyu ang kanyang talino mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang lolo ay isang edukadong lalaki at sa gitna ng magulong panahon noong 1949 ay hindi lamang niya natapos ang kanyang pag-aaral, kundi nakapasa rin siya sa entrance exam ng National Taiwan Normal University, isang napakalaking tagumpay noong panahong iyon. Gayunpaman, nang bumalik siya sa mainland China matapos maitatag ang People's Republic of China, tuluyang nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Sa panahon ng Cultural Revolution, ginamit laban sa kanya ang pagiging intelektual at napagbintangan siyang espiya, habang ang marahas na pag-uusig sa politika noong panahong iyon ay nagdulot ng matinding paghihirap sa kanya. Dumanas siya ng matinding pagpapahirap hanggang sa mabulag ang kanyang mga mata at kalaunan ay ipinakulong pa. Pagkalaya niya ay napilitan siyang lumipat sa isang liblib na lugar sa Fuzhou kung saan namuhay siya bilang mahirap na magsasaka at kalaunan ay nagpakasal sa isang bulag na babae mula sa kanilang nayon. Sa gitna ng mahirap na kalagayang iyon isinilang at lumaki ang ina ni Shiyu na si Shi Tianqin. Nagkaroon pa ng 3 pang anak ang kanyang lolo, isang nakababatang babae at 2 lalaki. Kaya lalong naging mabigat ang buhay ng isang pamilyang may 2 bulag na magulang at 4 na batang anak sa kanayunan ng China. Bilang panganay, maagang napasa ni Tianqin ang mabibigat na responsibilidad sa pamilya. Siya ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid, gumagawa ng gawaing bahay at tumutulong pa sa bukid araw-araw. Ngunit kahit lubhang mahirap ay hindi kailanman isinuko ng kanyang mga magulang ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Matibay ang paniniwala nila na kayang baguhin ng edukasyon ang kapalaran ng isang tao at ito lamang ang tanging paraan upang makaahon sila sa kahirapan. Hindi naman sila binigo ni Tianqin dahil siya lamang ang batang mula sa kanilang nayon na nakapasa sa entrance exam para sa secondary school sa bayan. Dahil dito, halos buong pamilya ay nagsakripisyo upang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang mga nakababatang kapatid na hirap sa akademiko ay maagang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa gastusin ng pamilya, habang ang bunso nilang kapatid na lalaki ay ipinadala pa upang tumira sa ibang pamilya. Bit-bit ang inaasahan ng buong pamilya ay nakapasok si Tianqin sa Suzhou Normal University noong 1986. Bukod sa libreng matrikula ay tumatanggap pa siya ng buwanang allowance na 21 yuan at sa panahong iyon ay bihira lamang ang mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo, lalo na ang isang babaeng mula sa mahirap na probinsya at may mabigat na pinagmulan sa buhay. Ngunit dahil sa kakulangan sa nutrisyon noong bata pa siya, 4 na talampakan at 11 pulgada lamang ang kanyang tangkad. Malaki rin ang naging epekto ng kanyang pinagmulan at mga karanasan sa kanyang personalidad dahil madalas siyang mahiya sa kanilang kahirapan. Subalit nanatili siyang disiplinado, determinado at masipag. Kalaunan ay naging malaking karangalan ng kanilang pamilya si Tianqin bilang isang college student. Ang mga katangiang ito ay malalim na nakaimpluwensya sa kanyang buhay at kalaunan ay nag-iwan din ng matinding marka sa kanyang anak na si Wu Sheiyu. Pagkatapos niyang makapagtapos sa universidad, naitalaga si Shi Tianqin bilang history teacher sa Nanjing High School sa Fujian Province. Hindi nagtagal ay nakilala niya si Wu Jian, isang engineer na nagtapos sa Fuzhou University. Matangkad, maayos makitungo at may matatag na trabaho si Wu Jian sa isang state-owned factory na itinuturing na magandang hanap buhay noong panahong iyon. Ngunit tulad ni Tianqin, mahirap din ang kanyang pinagmulan dahil lumaki rin siya sa probinsya at maagang namatay ang kanyang ama, dahilan upang maghirap ang kanyang ina habang binubuhay silang magkakapatid. Kabilang din sa kanilang pamilya ang isang nakababatang kapatid na babae na may sakit sa pag-iisip. Dahil dito,
May ilang kasamahan si Tianqin na pumigil sa kanya at nagsabing lalo lamang magiging mahirap ang kanyang buhay kung magpapakasal siya sa lalaking mula rin sa mahirap na pamilya. Ngunit binaliwala niya ang mga babala at ipinahayag na hindi niya mamaliitin ang sinuman, lalo na dahil sa sariling karanasan niya ng kahirapan at paniniwalang sa pamamagitan ng sipag ay maaaring magbago ang kapalaran. Pagkaraan ng 6 na buwang relasyon ay nagpakasal sina Tianqin at Wu Jian at nanirahan sa Fuzhou, Fujian Province, at makalipas ang halos 2 taon ay isinilang ang kanilang nag-iisang anak na si Wu Sheiyu. Bilang anak ng 2 intelektual ay malaki ang inaasahan kay Sheiyu. Lumaki siyang masunurin, maunawain at mapagmahal sa magulang, ngunit higit sa lahat ay pambihira ang kanyang husay sa pag-aaral. Si Wu Sheiyu ay palaging nangunguna sa klase at laging may mataas na academic honors, kaya't nakilala ang kanilang pamilya bilang huwaran sa edukasyon. Para kay Shi Tianqin, ang pag-aaral ay hindi basta responsibilidad kundi isang mahigpit na obligasyon na parang nagsasagwan paitaas at kapag huminto ka ay maiiwan ka. Sa kanyang paniniwala, kailangang kontrolado ng magulang ang anak hindi sa pamamagitan ng sigaw o pananakit, kundi sa matinding pressure at paulit-ulit na paalala ng sakripisyo. Madalas niyang ipaalala kay Sheiyu na labis siyang naghirap para lamang makapag-aral, kaya't nakakahiya kung hindi ito magsusumikap ng husto. Dahil dito, kahit simpleng paglalaro, panonood ng cartoons o pagkain ng snacks ay ipinagkakait at maging tuwing pista ay kailangan pa ring mag-aral ni Sheiyu. Lumaki rin siyang halos walang kaibigan dahil pati pakikisalamuhan niya sa ibang bata ay sinusuri at kinokontrol ng kanyang ina. Isang kaklase pa nga ang pinaalis matapos tanungin ni Tianqin at hindi itinuring na karapat-dapat makipagkaibigan sa kanyang anak. Sa ilalim ng ganitong pagpapalaki, si Sheiyu ay naging isang isolated ngunit academic-driven na bata na tinitingala ng mga guro pero walang social life sa mga kaklase. Kalaunan, inamin niya na hindi siya likas na matalino at lahat ng kanyang tagumpay ay resulta lamang ng matinding pressure at walang tigil na pagsisikap. Noong dekada 90, habang mabilis na yumayaman ang ibang tao dahil sa economic reforms sa China at pagnenegosyo, nanatili siyang nakakapit sa paniniwalang higit na marangal ang akademiko kaysa sa ibang propesyon. Pinigilan pa niya ang kanyang asawa na umalis sa trabaho upang magnegosyo dahil nais niyang manatili sila sa mga trabahong dati nilang ipinagmamalaki bilang matatag at respetado. Ngunit habang nagbabago ang panahon, ang mga trabahong iyon ay unti-unting itinuring na mababa ang kita at walang pag-unlad. Samantala, ang mga kapatid ni Tianqin na hindi nakapagtapos ng middle school ay nakapagpundar na ng sariling bahay at sasakyan, habang ang kanilang pamilya ay patuloy na iginagalang dahil sa mataas na antas ng edukasyon. Gayunpaman, palihim na nakakaramdam si Tianqin ng kahihiyan tuwing kinakailangan nilang tumanggap ng tulong mula sa kanyang mga kapatid. Isang insidente ang nangyari noong Lunar New Year nang hiramin ni Wu Sheiyu ang cellphone ng kanyang tiyuhin upang batiin ang kanyang guro. Nang makita ito ni Tianqin, pinagalitan niya si Sheiyu sa harap ng buong pamilya na nagdulot ng matinding hiya at tensyon sa gitna ng dapat sanay masayang pagtitipon. Hindi lamang sa kanyang sariling pamilya naging istrikto si Tianqin, kundi pati sa kanyang mga biyenan. Minsang palihim na nagpadala ang kanyang asawa ng pera upang tulungan ang kanyang kapatid na may sakit. Ngunit nang malaman ito ni Tianqin ay nagdulot ito ng matinding pagtatalo at tuluyang pagputol ng ugnayan sa pamilya ng kanyang asawa. Sa kabila nito, si Wu Jian ay nanatiling mahinahon at mapagmalasakit. Nakadalasang tagapamagitan sa mag-ina at nagbibigay kay Sheiyu ng bihirang sandali ng normal na kabataan tulad ng paglabas upang kumain o maglaro ng basketball. Ngunit nagbago nang pumanaw si Wu Jian noong 2010 dahil sa liver cancer sa edad na 50. Si Sheiyu ay nawalan hindi lamang ng ama
kundi ng tanging taong nagbibigay sa kanya ng emosyonal na suporta at naiwan sa alaala niya ang mga sandaling ipinagmamalaki siya ng kanyang ama matapos ang kanyang academic achievements. Sa kabila ng pagkawala, hindi ipinakita ni Tianqin ang inaasahang pagdadalamhati. Tinanggihan niya ang tulong pinansyal mula sa paaralan at ipinadala pa ang funeral subsidy ng asawa sa kanyang biyenan. Unti-unti rin siyang tuluyang nag-isolate, naging mas istrikto sa trabaho, umiiwas sa pagkikipag-usap at namuhay na parang ganap na hiwalay sa lipunan. Dahil dito, lalo pang lumayo ang kanyang relasyon sa ibang tao at nang mawala siya makalipas ang ilang buwan, hindi na ito agad ipinagtaka ng mga nakapaligid sa kanya. Para naman kay Wu Sheiyu, ang pagkamatay ng kanyang ama ay nangangahulugan ng pagkawala ng tanging taong nagpapagaan sa relasyon nila ng kanyang ina. Mula noon, siya ay naiwan sa ilalim ng ganap na kontrol at inaasahan ng kanyang ina, hindi lamang sa pag-aaral kundi maging sa pang-araw-araw na buhay, kung saan ang pagiging nangunguna ang naging tanging katanggap-tanggap na resulta. Habang papalapit ang college entrance exam, nagsimula siyang makaranas ng pisikal at mental na sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, insomnia, pagkahilo at mga pantal sa balat. Sa panahong ito, nakabuo siya ng takot na maaaring namanan niya ang sakit ng kanyang ama, kaya palihim siyang nagsaliksik tungkol sa liver cancer at mga hereditary disease na lalo lamang nagpalala ng kanyang anxiety at insomnia. Habang lumalala ang kanyang kondisyon ay unti-unting naapektuhan ang kanyang pag-aaral, ngunit ang relasyon nila ng kanyang ina ay nananatiling nakatuon lamang sa akademiko, kaya't wala ng tunay na emosyonal na komunikasyon sa pagitan nila. Noong 2012, natanggap si Wu Sheiyu sa economics programs ng Peking University. Bagamat itinuturing itong tagumpay sa iba, para sa kanya ay may halong bigat ito dahil ang kanyang score ay hindi sapat sa natural cut-off ng universidad at nakapasok lamang siya dahil sa additional academic awards. Para sa isang estudyanteng palaging nangunguna, ito ang naging unang malaking kabiguan. Hindi rin ipinakita ng kanyang ina ang tuwa sa kanyang pagpasok sa universidad at sa halip ay nanatiling malamig at walang emosyon na nagpatuloy sa tensyon ng kanilang relasyon. Sa universidad, bagamat sabik siyang lumayo, nananatiling mahigpit ang kontrol ng kanyang ina sa pamamagitan ng araw-araw na tawag na tumatagal ng hanggang mahigit 1 oras, kung saan pati maliliit na detalye ng kanyang buhay ay kailangan niyang iulat. Dahil dito, nanatili siyang namumuhay na parang nasa ilalim pa rin ng mahigpit na pagbabantay. Sa kabila nito, nanatiling mataas ang kanyang performance sa akademiko. Kabilang sa top students ng kanyang departamento at kalaunan ay nakakuha ng international recognition matapos mapabilang sa top 5% ng isang certification exam noong 2014 na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na estudyante. Sa mata ng marami, inaasahan siyang papasok sa mga prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Ngunit sa puntong ito rin ay unti-unting nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang buhay. Pagsapit ng junior year, nag-alok ang Beijing University ng exchange program sa iba't ibang foreign universities. Marami sa kanyang mga kaklase ang masiglang nag-apply at naghanda para makapag-aral sa ibang bansa, ngunit nanatiling tahimik si Sheiyu. Ipinaliwanag niya na mahina ang kalusugan ng kanyang ina kaya hindi siya makaalis, dahilan upang hangaan siya ng iba bilang isang responsableng anak. Ngunit ang tunay na dahilan ay ang gastos na umaabot sa 200,000 hanggang 300,000 yuan o humigit kumulang 1,800,000 bawat semester, isang halagang lampas sa kakayahan ng kanilang pamilya. Kahit may mga alternatibong mas murang programa, alam ni Sheiyu na maapektuhan nito ang kanyang tsansa na maging top-tier universities sa hinaharap. Hindi rin posible ang pangungutang dahil sa matinding pagpapahalaga ni Tianqin sa dignidad at pride,
kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi manatili sa Beijing. Sa puntong ito, unti-unting nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa paniniwalang itinanim ng kanyang ina na ang akademiko lamang ang mahalaga. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung may saysay pa ba ang mataas na marka kung wala namang kasiguraduhan sa buhay o pera, at naisip pa niya na maaaring ibang landas sana ang kanyang tinahak kung hindi naging matigas ang desisyon ng kanyang ina noon. Sa unang pagkakataon, nakaranas siya ng problemang hindi kayang lutasin ng akademikong tagumpay na nagdulot ng matinding pagkabigo at pagguho ng kanyang dating pananaw sa buhay. Sa kabila nito, hindi niya ito kailanman ipinakita sa kanyang ina at patuloy pa rin ang kanilang pang-araw-araw na pag-uusap na para bang walang nagbago. Ngunit ng sumunod na semester, napansin ng kanyang mga kaklase ang matinding pagbabago sa kanya na mula sa pagiging masipag ay naging matamlay, madalas nakahiga at dumadalas ang pagliban sa klase. Habang tumatagal, lalo siyang nawala ng gana at tila unti-unting bumagsak ang kanyang akademikong direksyon. Sa isang punto, nagsumiti siya ng request na umalis sa dormitoryo at nagsinungaling na lilipat siya sa isang apartment kasama ang kanyang ama na lumipat umano sa Beijing para sa trabaho, kahit 5 taon nang patay ang kanyang ama. Sa pagtatapos ng Hunyo 2015, humiram si Xiyu ng 1,000 yuan sa kanyang roommate at sumakay ng tren pauwi ng Fuzhou. Nang makita siya ng kanyang ina ay labis itong natuwa at agad siyang inasikaso at pinaghanda ng pagkain. Hindi alam na may mabigat ng dahilan ang kanyang pag-uwi. Ayon sa kanyang pag-amin kalaunan, bumalik siya sa Fuzhou na may planong mamatay kasama ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay tuluyan ng gumuho ang kanyang buhay, napabayaan ang kanyang pag-aaral, itinuring ang sarili na walang silbi at naniniwala rin siyang maaaring dumating sa kanya ang minanang sakit mula sa kanyang ama. Sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, sinabi niyang nais niya ring isama ang kanyang ina dahil sa mga salitang minsan itong binitawan na siya lamang ang tanging pag-asa nito at kung mawawala siya ay ayaw na rin itong mabuhay. Kalaunan, iginiit din ni Xiyu na ang kanyang ina ay palaging malungkot at minsan ay nagpapahiwatig ng pagnanais na tapusin ang sariling buhay. Sa kanyang pananaw, nais lamang daw niya itong palayain mula sa paghihirap at sinabi niyang ang ina mismo ang pumili ng ganoong kapalaran. Noong 7 ng Hulyo 2015, brutal na pinatay ni Wu Xiyu ang kanyang ina habang nagsasampay ito ng damit sa kanilang bakuran. Ang tanong ng marami, kusang loob nga ba talaga ang pagkamatay ni Tianqin gaya ng sinasabi ng kanyang anak? Batay sa forensic report, nagtamo si Tianqin ng maraming matitinding sugat sa likod ng ulo lalo na sa may bandang base ng bungo. Kinilala ring isang dumbbell na natagpuan sa pinangyarihan ang murder weapon. Kung kusang loob nga ang kanyang pagkamatay, bakit mula sa likurang ipinataw ang mga pinsala? Higit pa rito, matapos patayin ang kanyang ina ay tuluyan ding iniwan ni Xiyu ang orihinal niyang planong magpakamatay. Sa halip ay kumuha siya ng mahigit 10,000 yuan mula sa mga gamit ng kanyang ina at nagtungo sa pinakamalaking hotel sa Fuzhou kung saan siya ay umupa ng prostitute. Para kay Tianqin na itinuturing na kahiya-hiya ang usaping sexual, ipinagmamalaki pa niya noon na hindi lapitin ng mga babae ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagpasya si Xiyu na gawin ang lahat ng bagay na hindi niya kailanman nagawang subukan noon upang wala na raw siyang pagsisihan bago mamatay. Pagkatapos ng kanyang unang sexual encounter, sinabi niyang pakiramdam niya ay para siyang nakapasok sa isang bagong mundo at doon niya napagtanto na marami palang masasayang bagay sa buhay na hindi niya kailanman naranasan. Dahil dito, bigla niyang naisip na ayaw pala niyang mamatay. Sa sumunod na 2 araw ay palipat-lipat siya sa mga bar, nightclub at iba pang entertainment venues habang unti-unting inuubos ang perang dala niya.
Ngunit nang maubos ang pera ay muli niyang naalala ang bangkay niyang ina na naiwan sa kanilang maliit na apartment. Noon ay buwan na ng Hulyo at dahil sa matinding init sa Fuzhou ay nagsisimula ng mabulok ang katawan nito at maglabas ng mabahong amoy. Una niyang naisip na putulin ang katawan at iligpit ito sa ibang lugar. Ngunit matapos gumawa ng ilang hiwa ay hindi niya kinaya ang amoy at dugo kaya agad niyang itinigil ang plano. Dahil hindi niya kayang ilipat ang buong katawan ng kanyang ina, napagdesisyonan niyang itago na lamang ito sa loob mismo ng apartment. Sa paggamit ng kanyang talino, naalala ni Wu Sheiyu ang sinaunang Egyptian method ng mummification. Bumili siya online ng napakaraming plastic wrap at activated charcoal. Binalot niya ng paulit-ulit ang katawan ng kanyang ina habang naglalagay ng activated charcoal sa pagitan ng bawat layer upang sumipsip ng moisture at mabawasan ang amoy. Sa kabuuan ay umabot sa 75 layers ang pagkakabalot niya rito, dahilan upang magmukhang modernong mami ang labi ng kanyang ina. Pagkatapos nito ay itinago niya ang katawan sa ilalim ng kanyang kama at bumili naman ng manikin na binalot niya din sa parehong paraan. Inilagay niya ang manikin sa ibabaw ng kama at tinakpan ito ng kumot na lumikha ng isang nakakakilabot na eksena na isang tunay at isang peke. Matapos maitago ang bangkay ay sinimula ni Sheiyu ang paggawa ng kwento tungkol sa pagkawala ng kanyang ina. Ginaya niya ang sulat kamay nito at nagsumiti ng resignation letter sa paaralan kung saan nagtuturo si Tianqin. Sa sulat ay sinabi niyang nakapasok daw ang kanyang anak sa Massachusetts Institute of Technology o MIT sa Amerika at nakakuha siya ng visa upang samahan ito roon. Dahil dito, sinabi niyang malapit na silang lumipad papuntang United States. Mabilis naman na inaprubahan ng paaralan ang peking resignation at binigyan pa si Tianqin ng karagdagang 6 na buwan na sahod. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para sa gastusin ni Sheiyu kaya bumalik siya sa paaralan at nagtanong tungkol sa donation fund na minsang inalok sa kanya at sa kanyang ina noon. Sa pagkakataong iyon ay sinabi niyang kailangan niya agad ng pera para sa nalalapit niyang pag-aaral sa abroad. Dahil kilala siya bilang dating pride ng paaralan na nakapasok sa Beijing University at ngayon ay mag-aaral pa raw sa Amerika. Hindi siya pinaghinalaan ng prinsipal at agad itong ipinag-utos sa accountant na maglipat ng pera kay Sheiyu. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kanilang probinsya at nanghiram ng pera sa mga kamag-anak gamit ang parehong kasinungalingan. Kinuha pa niya ang retirement savings ng kanyang lola at great-grandmother, habang ang kanyang tiyuhin naman ay voluntaryong nagbigay ng 560,000 yuan dahil hanga ito sa kanyang academic achievements. Sa kabuuan, halos umabot sa 1.5 million yuan ang perang nakuha ni Sheiyu mula sa pamilya at mga kakilala. Bago tuluyang tumakas, 2 pang bagay ang ginawa niya. Una ay nag-install siya ng kamera sa silid kung saan nakatago ang bangkay ng kanyang ina at ikinonekta ito sa kanyang computer upang mabantayan niya ito ng malayuan. Ikalawa ay ibinalik niya ang 1,000 yuan na hiniram niya noon sa kanyang roommate. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, araw-araw niyang tinitingnan sa cellphone ang camera feed mula sa apartment. May mga pagkakataong umaasa siyang hindi kailanman matatagpuan ang labi ng kanyang ina, ngunit minsan naman ay nakakaramdam siya ng matinding guilt dahil hindi nito mararanasan ang maayos na pagpapahinga gaya ng ibang yumao. Noong 5 ng Pebrero 2016, hindi na kinaya ni Wu Sheiyu ang matinding pagdurusang emosyonal kaya nagpadala siya ng text message sa kanyang tiyuhin. Sinabi niyang uuwi raw silang mag-ina para sa bagong taon at pinapunta pa niya ito sa Puchang train station upang sunduhin sila. Ngunit makalipas ang ilang oras ng paghihintay at walang sino mang dumating, nagsimulang maghinala ang kanyang tiyuhin lalo na nang hindi na rin sumasagot sa tawag si Sheiyu.
Dahil dito ay nagtungo siya sa apartment ng pamilya sa Fuzhou at nang walang magbukas ng pinto ay napilitan siyang tumawag ng pulis. Pagpasok ng mga otoridad ay bumungad sa kanila ang isang nakakatakot na eksena. 6 na buwan ng patay si Shi Tianqin at labis na ang pagkabulok ng kanyang katawan kaya kinakailangan pang gumamit ng DNA testing mula sa kanyang mga kapatid upang tuluyang makilala ang labi. Matapos ang malalim na investigasyon, kinilala ng pulisya ng Fuzhou si Wu Sheiyu bilang pangunahing suspect at agad naglabas ng nationwide warrant para sa kanyang pag-aresto. Dito lamang napagtanto ng kanyang tiyuhin na hindi kailanman nakapunta sa abroad si Sheiyu at ang 560,000 yuan na ibinigay sa kanya ay isa palang panloloko. Sa sumunod na 3 taon, nanatiling nagtatago si Sheiyu habang kumakalat ang iba't ibang tsismis tungkol sa kanyang kinaroroonan. Mula sa pagtakas papuntang Southeast Asia hanggang sa sinasabing pagpapakamatay sa dagat. Sa realidad, palipat-lipat lamang siya sa iba't ibang lungsod sa China gaya ng Shanghai at Shenzhen at minsan pa ngang bumalik sa Beijing University upang magtanong tungkol sa mga na-miss niyang exams, bagamat hindi niya kailanman nakuha ang degree na pinapangarap niya. Matapos mapasama sa wanted list, unti-unti siyang nalubog sa luho at bisyo, gumugugol ng oras sa mga entertainment venues at nauwi sa pagsusugal at pagbili ng lottery tickets, kung saan nawaldas niya ang mahigit 500,000 yuan nang walang napanalunan. Sa panahong ito, nagkaroon din siya ng ilang relasyon at minsan pang nag-alok ng malaking halaga bilang bridal gift, ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Ang pagbabagong ito sa kanyang ugali ay maaaring dulot ng psychological shock mula sa krimen, ngunit mas malaki ang epekto ng biglaang pagkawala ng kontrol ng kanyang ina sa kanyang buhay na tila nagpalaya sa mga matagal na niyang pinipigilang pagnanasa. Nauwi siya sa isang buhay ng materialismo at pansamantalang kasiyahan habang unti-unting bumagsak ang kanyang direksyon sa buhay. Nang maubos ang pera ay napilitan siyang maghanap ng paraan upang mabuhay. Kahit may mga peking ID siya, hindi siya makapasok sa lehitimong trabaho kaya napunta siya sa mga bar at nightclub na arawan ang bayad. Dito, mula sa pagiging customer ay naging male host siya. Dahil sa kanyang katalinuhan, nakabuo siya ng mga regular clients at namukod tangi sa kapaligiran kung saan karamihan ay mababa ang antas ng edukasyon. Kaya niyang makipag-usap tungkol sa literature, philosophy, economics at stock market dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang dating sa mga kliyente. Ngunit sa kabila nito, siya ay isang wanted na kriminal na patuloy na tinutugis ng batas. Upang makaiwas sa pagkakakilanlan, palipat-lipat siya ng trabaho at hindi tumatagal ng higit 3 buwan sa isang lugar. Kalaunan ay tumungo siya sa Chongqing, isang lungsod na kilala sa komplikadong terrain at itinuturing na mainam na taguan, kung saan nanatili siya ng halos 1 taon at sinubukang magturo sa isang private learning center bilang pagtatangkang magsimula muli. Noong ika-21 ng Abril 2019, tuluyan nang natapos ang kanyang pagtatago. Sa Jiangbei Airport sa Chongqing, nahagip ng facial recognition system ang kanyang mukha at naikumpara ito sa kanyang wanted poster na may mahigit 98% match. Bago pa man siya makaalis ng airport ay inaresto na siya ng mga otoridad. Pagkatapos ng pagkakahuli, walang pag-aalinlangang inamin ni Wu Sheiyu ang pagpatay sa kanyang ina. Noong Mayo 2019, opisyal siyang sinampahan ng kaso at makalipas ang 1 taon ay nagsimula na ang kanyang paglilitis. Sa korte, kapansin-pansin ang kanyang emosyonal na reaksyon. Kapag ang ama ang pinag-uusapan, hindi niya napipigilang umiyak habang inaalala ang mga alaala nito. Ngunit kapag tungkol sa kanyang ina, nananatili siyang malamig at detalyado lamang sa kanyang mga pahayag. Tinawag niyang mabuting ina, mabuting asawa at mabuting babae ang kanyang ina, ngunit kapansin-pansin ang kawalan ng emosyon sa kanyang pananalita.
Iginiit din niya na alam niyang ito ang pinakamahusay na ina sa mundo. Sa tanong tungkol sa bank card pin ng kanyang ina, sinabi niyang hindi ito kailanman sinabi sa kanya, ngunit sigurado siyang kaarawan niya ang ginamit. Sa huli ay napatunayang guilty si Wu Sheiyu sa planadong pagpatay, malaking panluloko at illegal na paggamit ng identification documents at hinatulan siya ng kamatayan. Wala siyang ipinakitang emosyon nang marinig ang sentensya. Noong ika-31 ng Enero 2024, inanunsyo ng Intermediate People's Court ng Fuzhou City na naisakatuparan na ang death sentence ni Wu Sheiyu sa edad na 29 na tuluyang nagsara sa 9 na taong kasong ito. Bago ito isagawa ay gumawa pa siya ng huling pagtatangka upang makaligtas. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, humingi siya ng tawad sa kanyang tiyuhin at lola at nag-alok pang ilipat sa kanila ang 2 ari-arian kapalit ng kanyang buhay. Ngunit nanindigan ang kanyang tiyuhin at tinanggihan ang anumang kasunduan, habang ang kanyang lola na bulag ay nananatiling naniniwala na nasa Estados Unidos lamang ang kanyang anak at apo na hindi alam ang katotohanan. Samantala, ang pamilya ng kanyang ama ay gumawa rin ng mga hakbang upang subukang iligtas siya, ngunit nananatiling pinal ang desisyon ng appellate court. Sa huli, isinagawa ang hatol noong ika-31 ng Enero 2024. Ang kasong ito ay hindi lamang isang trahedya ng isang pamilya, kundi isang masakit na paalala tungkol sa pagtataksil, kasakiman at hindi na mababawi pang resulta ng maling desisyon. Ipinakita rin ito ang mapanirang epekto ng labis na kontrol, kakulangan ng emosyonal na pag-aaruga at kapabayaan sa pagpapalaki ng anak. Nagsisilbi itong babala hindi lamang sa mga magulang, kundi sa buong lipunan tungkol sa kahalagahan ng paghubog ng susunod na henerasyon ng may pag-unawa at malasakit.